Hindi na ako dati nakakapag-mauling pa ako. Nakakanood ako ng sine, kahit paano, walang nakakakilala sa akin, hindi ako natatakot. Aminado si Rabusa, nag-iba ang buhay niya pero gumaan naman daw ang kalooban niya kahit papano. Ilang oras bago ang kanyang pagharap sa Senado kahapon, muntik pa palang magbago ang isip ni Rabusa. Ilang beses na daw kasi siyang nilapitan kapalit ang kanyang pagsiwalat ng nalalaman o pagtikom din ng kanyang bibig. Noon daw panahon ni dating Pangulong Arroyo, niligawan siya ni Mike Defensor para manahimik. Hindi man madiretso ni Rabusa, mukhang may alam siya na maling ginawa ng dating presidente. Although I have the document, pera pa rin. Pera pinag-usapan. Pera pa rin. So that's the reason why Mike Defensor was also trying to get you nung panahon na yun? Yeah. Kasi muntik na daw nalaglag sa upuan si GMA nung nabasa yan. Tapos, alagaan mo yan, hawakan mo yan. May mga bagay na handa raw niyang isawalat sa susunod niyang pagharap sa mga mambabatas. Noong nagpalit daw ng administrasyon, kinontak naman siya ng grupo ni Danny Lim. Pero may mga hiningi raw noon na kondisyon si Rabusa kaya ipinasa siya ni Lim kina Ronald Llamas at Secretary Butch Abad. Naging malabo ang usapang ito dahil nawalan na sila ng komunikasyon. At ilang linggo nga bago ang pagharap niya sa Senado kahapon, ang grupo naman ni Senador Jinggoy Estrada ang kumausap sa kanila. Malapit kasi ang abogado niyang si Atty. Biboy Malaya sa mga Estrada. Dahilan kaya nasisilip ng mga intrigero na baka paraan ito ng pamilya Estrada para maghiganti kina GMA at kay Angelo Reyes. Kwento pa ni Rabusa, ayaw sana ng asawa niya na makisali pa siya sa investigasyong ito. Ang pagbalik daw sa eksena ni Danny Lim at ang mga sundalong sumali sa pag-aaklas kay Gloria ang naging daan para pumayag na si Rabosa. Pero higit pa sa pangumbisi ni Lim, nabigyan din si Rabosa ng pangako na bibigyan siya ng round-the-clock security, ang gawin siyang state witness at makakuha ng immunity at ang pinaka-importante, ang ma-renew ang US visa niya, lalo at sinasabing ang kanyang mga kaanak at ilang kabuhayan ay nasa Amerika na. Sabi nga'y sapat na mga dahilan para ganahan si Rabusa na sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Hindi naman na siguro masyadong explosive, although talagang may kahindik-hindik pa rin. Jovi Francisco, News 5. Marami ang nagulat sa pasabog ni dating AFP Budget Officer tungkol sa umunoy pabaon system sa mga magreretirong general. Isa na rito si Senador Antonio Trillanes na di raw makapaniwalang mas malala raw pala ang katiwalian sa AFP kesa sa kanyang inaakala. Andrea Bautista, ikwento mo. Hindi na raw bago kay Senador Antonio Trillanes ang isyu ng katiwalian sa militar. Ito nga raw ang pangunahing nagtulak sa kanilang grupo na mag-aklas laban sa gobyerno noong 2001. Pero nagulat pa rin ang senador sa pagsabog ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa Senado kahapon. We were caught off guard, na ganun yung sasabihin niya. Noong 2003 nga, hindi pa namin alam the full extent and the staggering amounts involved. Was enough to cause unrest, ngayon pa na ganyan. Sa pagkakaalam daw ni Trillanes, 200 million pesos lang ang kinupit noon ng mga dating opisyal ng AFP sa pondo ng militar. Pero sa testimonya ni Rabusa, may 5 milyong pisong buwanang allowance pa pala si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes mula 1999 hanggang 2001 na umabot daw ng 100 million pesos. Bukod pa riyan ang 50 million pesos na pabaon daw sa pagretiro ni Reyes. I was a bit emotional at that point kasi sila General Reyes and the others nagmamalinis nung panahon na yon. Inipit kami, they tormented us. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Reyes ang akusasyon ni Rabusa. Buwelta ng abogado niya, gumaganti lang si Senador Jinggoy Estrada kaya nito pinalantad si Rabusa. Si Reyes ang AFP Chief of Staff noong termino ni dating Pangulong Estrada pero bumaliktad para mapatalsik si ERAP. Umablan na rin siya, maghaplan na rin siya sa mga nag-akusa sa kanya kasi hindi naman totoo ito. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang umano'y pabound system sa AFP. Agad namang inilinaw ni Defense Secretary Volter Gazmin na kung nagkaroon man ng kupitan sa nagdaang liderato ng AFP, hinding-hindi na raw ito papayagang mangyari sa ilalim ng administrasyong Aquino. I really don't agree with you because it is illegal. Andrea Bautista, News 5.
Kambyo naman tayo sa ibang balita. Bago po matapos ang taong 2010, nakilala namin sa Alagang Kapatid ang isang batang may taglay na pambihirang kondisyon na kung tawagin ay oromandibular limb hypogenesis. Mahirap bigkasin ang sakit na ito, pero higit na mas mahirap ang kondisyon ng taong mayroon nito tulad ni Renz. Narito po ang kwento. Siya si Renz Induktibo, 10 taong gulang. Mas kilala bilang batang tikom dahil halos walang butas ang kanyang bibig. Hindi rin buo ang dalawang mga kamay. Putol ang kaliwang paa. Dagdag pa riyan ang kanyang pagkangongo o cleft palate. Siyempre masakit para sa akin. Siyempre ina ko Bakit nga? Iniit ko pa nga nun, baka ako mamatay pa. Kasi hindi na ako nang iyak kasi nga naawa ko sa anak ko. Awang-awa ko sa kanya. Sa halos sinlaki ng piso na butas ng kanyang bibig, limitado ang maaaring makain ni Renz. Madalas, pansit canton o instant noodles lang ang laman ng kanyang tiyan. Taglay ni Renz ang kondisyon na oromandibular limb hypogenesis. Isa sa bawat 1 milyong sanggol di umano ang nagkakaroon ng kondisyong ito. Hindi siya ganun ka-common, hindi naman din ganun ka-rare, no? Sa kanyang kalagayan, nung siya ay nasa embryo, nadikit yung dila niya doon sa kanyang lower jaw. Tapos naka-maintain ng ganun, so hindi siya nag-protrude. Taglay man ni Renz ang iba't ibang pisikal na kakulangan, hindi ito alintana sa kanya. Ano man ang ipinagkait ng tadhana kay Renz, buo sa kanyang puso ang pangarap sa sarili. Bakit mo gusto maging doktor? Tinatayang 2 hanggang 3 operasyon po ang kailangang pagdaanan ni Renz para maisaayos ang kanyang kondisyon. Bukas po ng umaga sa Alagang Kapatid, 6:00 po yan, ang kwento sa pagsasailalim ni Renz sa kanyang unang operasyon. Narito naman po ang recap ng mga balita ngayong Biyernes. Magkapatid na construction worker, parehong nahulog sa Eton Residences sa Makati. Isa, patay. Ang isa, himalang nakaligtas. Mga namatay na trabahador, wala ng benepisyo gaya ng SSS, malayo pa sa minimum wage ang tinatanggap na sahod. Hindi naman na siguro masyadong explosive. Although talagang may kahindik-hindik pa rin. Retired AFP Budget Officer na si Colonel George Rabusa nangangambang matumba. Matapos ibunyag ang milyong-milyong pisong allowance, pati 50 million pesos na retirement gift umano kay dating Defense Secretary Angelo Reyes. Senador Antonio Trillanes na sorpresa sa mga ibinunyag ni Rabusa. Palasyo, pinatigil na ang milyong-milyong pisong pabaon system. Eton Residences walang permit para mag-operate ng gondola o service elevator na ikinamatay ng 10 manggagawa. Patong-patong na paglabag ng Eton at kontraktor. Nabisto. Construction ng kondo. Tenga muna matapos ang aksidente. Bumaba sa Newman Goldliner bus bago ito sumabog. May mukha na. Pero PNP, sinabing hindi pa sila suspect. Pangulong Aquino, naglagay ng 1 milyong pabuya para matugis ang mga suspect. At Willie Revillame, nagpaabot na ng 100,000 pisong tulong sa mga namatayan sa Makati bus bombing. 2 sa mga biktima, loyal fan daw ni Willie. Mga kapatid, bukas po, huwag niyong kakaligtaan ang Alagang Kapatid, 6:00 po yan ng umaga at Linggo, 7:00 ng umaga. Ay, bukas po, Sabado ng gabi, 10:30, yung Tutok Tulfo, yung isa pong storya namin dito, itong Dominguez sa Carnap Syndicate. Anong nangyari? Bakit nangyari? Sino ang mga taong nasa likod nito? Abangan nyo yung buong detalye. Yung mga kwento na wala pa at hindi pa ninyo nababasa, naririnig sa TV, dyaryo, radyo.
mapapanood nyo bukas. At syempre sa Usi sa Linggo, uusisahin po natin ang Makati bus bombing. At yan pong 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na. This Decaf Recap was brought to you by Nescafe Decaf. Sarap ng gabi.